Morning, good afternoon, or good evening kung saan man po kayo naroroon. Ito po ang ikalawang yugto ng ating video on General Torre, yung buong pangyayari pagmula pa sa kanyang preparasyon at ng kanyang mga tao, syempre hanggang sa tuluyan ng maaresto si Gibbs. So ito na po yung pangalawang yugto. Dito pag-uusapan po natin yung kaniyang mga iba pang mga hadlang na hinarap doon sa loob, yung time na nagbigay na siya ng ultimatum, yung pag-surrender at ang mga fake news na pinakalat ng COGIC at mga DDS. Tapos e-end po tayo sa pagdi-discuss dun sa mga katangian ni General Torre na posibleng or siguro yun talaga ang naging rason kung bakit naging of course with the help of his men and the support of the rest of the government. Yun ang naging dahilan para naging successful yung kanyang mission. So ito po, mag-umpisa na po tayo. Share screen. Ito. Yan. Ang magiting na si General Torre. So ito na po ang ikalawang yugto. Ano ba yung mga dagdag na hadlang kay General Torre? Ating pag-usapan yan. Yan. Problem kaagad na na ibinigay nila sa akin, yung second night sinarado nilang highway. Kaya hindi nila masabi talaga na naging long drawn at napakatagal ng search doon sa KOJC compound kasi napakaraming problems na hindi related sa search ang kanilang pinagagagawa. They ask for a permit from the Davao City LGU. Binigyan sila ng permit na mag-rally sa loob ng KOJC compound. Bigla naman silang lumabas at isinarado yung highway. Ganyan ka-traidor ang mga COGIC at DDS. Humingi ng permit to hold a rally inside the COGIC compound. When they got it, doon naman sila sa labas nag-rally. Yan ang mga banal. And that's the highway in front of the airport. So, can you imagine ang kalbaryo na inabot ng logistical nightmare yan, yeah. And nilagyan nila ng dalawang malaking crane, naglabas sila ng dalawang fire truck, naglabas sila ng dalawang wing van, ang isa ginawa nilang stage. At napakarami nilang barriers na inilabas at inilagay sa gitna ng kalsada. Tapos nagsisisigaw pa sila na nantitirgas ang pulis. Ang daladala nila is mga fire extinguisher at binubugan nila sa amin sabay sigaw na nantitirgas ang pulis. Mga ganong machinations ba? Which is very, very... Mukhang train. Talagang mga yung utak ng mga COGIC at mga DDS talagang yung sabi niya, yung tawag niya is machinations. Ibig sabihin yung mga talagang nag-iisip ng mga kung paano gumawa ng kalokohan na para malusutan din nila mga pa-epic. Uy. May pinapanood ba sila na civil resistance? Yes, may training sila. May military training sila. May militia sila. And they were trained by government forces also. Kasi before, partner naman sila ng government. But they used that government training against the police and the other government forces. So, they were trained by us. Totoo ba meron? So, yan kasi nung dating pa dyan, dating Pangulo pa, yung dating administrasyon, napaka malawak ang freedoms na binigay dito sa COGIC. Siyempre, yung Davao City naman, pinapamahalaan ng mga Duterte. So, isipin nyo, ang nag-train ng milisya, yung private army ni Gibbs, ay mga, talaga, yung mga pulis din. Kasi ganun sila ka-close sa mga Duterte. Yan ang napala natin. So, ano pa ang mga problemang binigay ng COGIC sa... Kaya, ito paano nila sasabihin na, tagal nyo dito,
Kasi nga narinig niyo kay General Torre kung ano-anong mga pinanggagawa nila. O eto pa, kahit sinabi na libo-libo yung tao ro'n, hindi talaga 30 hectares yung lugar, 'di ba? O eto, Kulang na kulang ang tao ko. Kasi sabi nila, bino-blow up nila na 3,000 ang tao ko, 2,000 ang Yeah, tao ko. actually 2,000. Ano ba number? 2,000? Ano ba talaga, General? More than that, 4,000 plus, umabot kami ng 4,000 plus. Kasi nagpadala Grabe kasi naman. Chief. Nagpadala ang una naming resulta nung Monday na yon is nung Saturday na yon, yung August 24 is 3,500 ang dala ko eh. Pero isipin mo naman, the next day, Sunday evening, hindi, tama, Sunday evening. Di ba, Saturday ang una naming punta, tapos na Sunday kinaumagahan. Nung that night, hindi nga namin sila napigilan na sinarado nila yung highway. We really cannot prevent them much as we'd like to do it. Kulang na kulang ang tao kasi napalaki. mo. Kahit libo-libo pa yan, dahil sa mga pinanggagawa ng Cojic at dahil sa laki ng area, kulangin pa din. So, hindi nakapagtataka kung bakit ang daming tao pinadala dun. Ng lugar, hindi naman namin pwedeng bitawan yung mga areas na nakadesignate. Kasi halimbawa, like hangar, ilan lang ng tao ko doon? 50. Tapos doon sa Medina Construction, pagkalaki-laki Medina Construction, ang nilagay ko doon, dalawang platoon, 100 yon. Yung mismong dome, 5 hectares yon. Isang kumpanya lang nilagay ko doon, 100. Tapos ang iba doon is, ang marami kasi, yung security sa labas. Dahil kailangan namin i-secure ang gate. Sinasarado nila. Pag sasarahan nila kami, itatrap nila yung mga tao ko eh. Tapos, yung traffic, yung arresting ko, magkaiba yung tactical na may mga baril, konti lang yun. Ang marami doon, yung may mga baton and shields, yung CDM, Civil Disturbance Management. At marami din, separate yun, yung grupo naman ng mga arresting, yung mga sibilya, naka-uniform, walang baril, walang shields, ang dala-dala naman, posas at saka mga plastic ties. Because on that morning, we're ready to arrest 200 people. Kung talagang pinigilan pala sila, ready sila to arrest the people that would have prevented them from coming in. Obstruction of justice nga naman yun. Oh. Kaya, alam nyo, pag narinig nyo yung explanation niya, why they needed so many people, yung manpower, ini-explain niya talaga. Kasi, pag kunwari nanggugulo sa labas, alangan naman, hayaan na nila yung sa loob na it's an opportunity for Gibbs and his co-accused to escape, di ba? So, hindi nyo maiisahan si General Torre. Buti na lang, hindi na, binuksan lang ang gate na maayos. Pero yun naman, pinapasok kami at ginulo kami ng ginulo for the next 10 days. Yun na nga, kaya nga, humaba po yung kanilang stay doon kasi pinapasok sila, ginulo daw sila ng ginulo for the next 10 days. Ngayon siguro natatawa na lang si General Torre, pero ganun pa man, di ba? Ang daming hadlang na, they had to face so many obstacles in order to find the accused when all the while, these people na nagtatanggol sa kanya, they know exactly where he was. Of course, that's only my opinion, but siguro kasi kakasuhan na daw ng PNP, it's probably going to be proved in court, no? So, yun ang mga dagdag hadlang. Let's talk about how did he reach that point na nagbigay na siya ng ultimatum? Ito na. Okay. Since on Sunday, mahuli niyo talaga si Kibuloy yung last Sunday? Or nagkataon lang talaga? No, I made a decision to actually end everything on Sunday because I'm really very afraid na magkakaroon ng TRO on Monday. Kasi may feeling ako na magkakaroon ng TRO eh. So, I've already made a decision na Sunday it's all or nothing. Pero wala naman eh, dahil unang-una, naluto siya talaga nung weekend eh, dahil natapos yung presentation ko sa Senate nung Friday, and it crystallized everything na, kumbaga, ando na nailatag ng premises and yung comms ang comms part nun, yung the way it is presented to the public. So, I think kung ano man ang nangyari nung Sunday, kung hindi man siya sumurrender at inassault namin talaga yung Bible School, at may nasaktan talaga, or even if kung nagkawarak-warak yung Bible School,
it will already be understood by the public kasi nailagay na natin nailatag ko na ang premise doon sa Senate hearing. Actually, So nakatulong pala ang Senate hearing ni Bato. Thank you, Bato, ah. Kasi yung Senate hearing niya, it gave General Torre the opportunity to explain his side of the story. Hindi naman madi-deny because he presented videos. Talagang pinapakita dun kung paano sila ginugulo. At dun pa mismo sa Senate hearing, si Bato mismo ang nagsabi, bakit pinapasok nyo na walang baril? Gusto pala niya ng baril eh. So, ano pa, General Torre? it should have been Saturday afternoon, 1:00. Ganun din kasi ginawa ko ng Sunday afternoon. Kasi nung Saturday, I realized that the bar is the first day of the bar is on the next day, Sunday. So, parang naawa naman ako sa mga estudyante ng eskwelahan ni Kibuloy. At hindi naman sila kasali doon. Dadamay lang sila sa kalokohan ng amo nila. So, unilaterally, I extended the deadline by 24 hours. And I communicated that with Attorney Torion. Kaya yun ang na-pick up yata ng media na nagbigay ako ng ultimatum na 24 hours. Hindi, actually, ang ultimatum nun is 6 hours lang. So actually, Saturday pa pala, 1:00, gusto na niyang lumusob dun sa JMC, yung Jose Marie College. Kasi dun talaga yung I guess yung mga radar and all that, dun talaga, plus the information from their sources, no? So, gusto niya nung Saturday, kaya lang may bar exam the next day. So, parang, I guess, binigyan niya ng, Sunday ba yung bar exam? Yeah. So, binigyan niya ng oras siguro para makapag-aral or whatever, makapag-prep, no? And then, sige, ano pa? So, I asked him I text him mga 6:20, mga 7 o'clock siguro, na-receive niya. So, 7. By 1 o'clock, sabi ko, asultin ko na yung Bible school yan para matapos na tayo, magkaalaman na. Kung meron. Kung nandun. Kung wala. Kung wala doon, di tapos ako. Pero pag nandun, di tapos din siya. Para ito sa Bacoy eh. Gusto ko yung sense of humor din ni General Torre. So, yun ang sinabi niya. So from Saturday, 1 p.m., the next day, nag-text siya around 6 or 7 a.m. daw. Saka sabi niya, 1 o'clock, papasukin na namin yan. Kaya, nagpadala-dala na ng feelers, di ba? So, ano na? Sandali. Yun ang ultimatum, ha? So, ang susunod, yung actual surrender at ang mga fake news ng mga DDS at mga Kojik. Ano nga ba ang nangyari? Alamin natin kay General Torre. Eventually, nung mag-surrender si Kibuloy doon sa Bible School, Klaro yan, ha? Sa Bible School. I believe na, anyway, may oras para sa lahat at darating din tayo dyan. Ayaw niya makita namin kung ano meron sa Bible School sa loob. Kaya, So, ayan. Unang-una, sa Bible School siya nag-surrender. Secondly, ito ang totoong rason kung bakit nag-surrender si Gibbs. Break natin ng konti. oras para sa lahat at darating din tayo dyan. Ayaw niya makita namin kung ano meron sa Bible School sa loob. Kaya, he-decided to surrender na lang. Kasi kung hintayin niyo pang i-assault namin, makiklear namin, malalaman namin lahat ng sikreto. Okay. So, kaya, kung naaalala nyo, kaming dalawa ni Go Philippines, yun talaga ang, kasi nagpunta ako sa live ni Go Philippines, siya din nagpunta sa akin. Yun ang mga pinag-usapan namin na, bakit ba ayaw niya talagang ipapasok yung JMC? Kasi, meron pang nakatagong sikreto dun. Much as we despise what we already know, yung parang ayaw mo nang marinig yung mga lumalabas, diba? Kasi nakakapandiri yung mga alam na natin. Meron pa sigurong mas grabe na nandun sa JMC, kaya ayaw niyang makita ng mga pulis. So, yun din ang kutob ni General Torre na yang pasukin talaga ang JMC.
Actually, sinabi ko rin doon sa mga tao ko na kung si Kibuloy lang lalabas, itutuloy pa rin namin ang assault kasi hanapin namin yung apat niya pang co-accused. Kaya ayun, biglang nang lumabas, sumurrender, kasama ng co-accused niya. Kaya nawalan kami ng rason na pasukin pa uli yung Bible School. Oh, so Sayang. yun yung potential motivation. So, kasi Oo. Kaya dinala ni Kibbs yung apat pa niyang mga nagtatagong parang mga daga rin. Baka naisip niya, baka hanapin pa din ito. Labas na tayong lahat para di na pasukin ang JMC. sabi nila, ano yun, ultimate sacrifice daw ang ginawa niya eh. Parang ginawa niya para sa bayan. Hindi naman siya namatay. Aresto sa For me, that's the best line ever. Kasi sabi niya, nung sinasabi ni Richard Haydarian, kasi pinapalabas nila ultimate sacrifice, blah blah. Sabi niya, hindi naman siya namatay eh. Gusto kong ulitin yun. ginawa niya eh. Parang ginawa niya para sa bayan. Hindi naman siya namatay. Aresto, surrender, ultimate sacrifice. What's the facts of the case? Kaya kalokohan yung sinasabi nila na sumurrender hindi sa pulis. Ako, hindi totoo yun. The first contact with authority is my representative, si General Romeo Macapas. Yung nakita niyong selfie. Isa pang fake news. Yung nakita niyong selfie na ganito yung suot niya, pakita muna natin. Yung 'di ba may scarf siya, nakaitim siya, naka-cap siya. Yung may 3 tao, si Kibbs, yung kanyang abogado, tsaka may isa pang tao. Representative pala ni ano yun, So, at the end of the day, di ba, yung representative pala ni General Torre yun. So, wag nilang ipe-fake news na, "Ay naku, hindi naman si General Torre ang nakahuli." Mga DDS, makinig kayo. pinablis na unang-unang lumabas sa selfie, pulis yung nandun pulis ang kumuha nun Intelligence So, services. that's the first contact niya. Yeah. Kung sabing sumurrender sa iba, hindi Ang unang contact niya talaga. Kaya ang nangyari lang, the role of the other government agencies involved in that is prisoner transport. He's a prisoner already sa Bible School pa lang. Kaya Fake news na sa AFP sumurrender. Dun pala sa kasi at least naman 'no, 'di ba narinig na natin na ayaw niya makita si General Torre. So, I think si General Torre to maintain the peace, I guess, hinayaan na niya na representative niya ang humuli kay Kibbs. Hindi AFP. Mga fake news kayo talaga, Day Ace. dinala na lang siya from his place of apprehension to his ultimate place of detention, which is Camp Crame, doon sa may custodial center. In-assist na lang kami ng other government forces. Unfortunately, siyempre, ang abogado niya, gagawin talagang spin yun, sabihin na he was not captured but he surrendered. Good luck with them sa kung paano nila i-explain sa judge yan. Para sabihin nila, they were not obstructing, the exercise of... Good luck to them sa explanation nila sa judge kung paano maging plausible yan. Tapos may isa pang uhuging epal na retired intelligence officer daw. Pero ang totoo, kilala ko yun kung talaga yun, epal yun, akala siguro magaling siya. Gumawa ng kwento na sa kanya nag-surrender si Kibuloy sa North Cotabato at pumasok na lang sa OGC yung pala, para surrender. Sinetch ang uhuging epal. Ano yun? Saan galing General? Anong drama yun? Anong charot yun? Anong Marquez? Yun ang sabi ni Secretary Abalos na kwentong kutsero. Talagang sabi niya, kwentong kutsero yan. Kasi yung epal na yun, feeling niya, magaling siya. Retired yun, intelligence officer kuno. Wala rin naman ang napatunguhan ng karir niya. Kaya ngayon, naging asset na lang siya from intelligence officer to intelligence asset. He wants to make himself relevant kasi mukhang tatakbo na naman sa politika yung loko na yun. Kaya he made a story na talagang very damaging yun That's very damaging to other agencies kung hindi explain. Exactly. Kasi sinasabi yung retired general na yun na uhugin daw na tatakbo. Naku po. Yung palang mga pinanggagawa. Kung isipin mo din talaga, napakasama din ng kwento niya. Kasi ibig sabihin, they were able, kung totoong nag-surrender si Kibbs sa kanya. So, he's already a
aiding and abetting a criminal, right? Or, a fugitive. Hindi pa criminal, hindi pa na sentensyahan, di ba? Pero he's trying to say na nalusutan niya lahat ng mga checkpoints para makapasok uli sila sa Kojic. Kwentong kutsero talaga. Ay. Ayan. Sumurrender sa North Cotabato. Pagkatapos, dinala niya papunta sa hangar ng KOJC to surrender through the old airport. For him to do that, first and foremost, he has to pass through a gate, either one of the gates. Kasi may 2 gates na pwedeng gamitin doon. Ang isang gate doon is controlled by the CAAP and the other one is controlled by the Air Force. So saan siya dumaan? Na illegal ang kanyang ginagawa because harboring criminal yun eh. So may in-imply siya na compromising itong services or tumulong? Napakalabo nun. No? Saka sabihin natin, sige, may iba pa siyang daanan na hindi natin alam kung saan siya dumaan, basta nakapasok siya sa airport premises. For him to do that, to move from the old airport to the hangar of Kibuloy, he has to cross the runway. No. How can you cross the runway? Or you use a service road undetected. Ang loob ng airport, pag mag-cross ka sa runway, siyempre, concern ka ng tower kung mabangga ka ng aeroplano. Kung dadaan ka naman doon sa may service road, concern ka naman ng ground control. Kasi ang ground control, nakikita niya lahat yan. Yung paglanding ng aeroplano kasi, tinatransfer sa ground control yan eh. Para masynchronize yung aeroplano sa ground, yung mga ladder, yung mga baggage handler, yung mga fire truck, yung mga bus, kung may mga bus gates na ginagamit. Alam ko yan kasi Air Marshal ako. Mission Impossible. Tom Cruise ba si Kuya ngayon? Tom Cruise na. Self-proclaimed Tom Cruise. Kaya alam ko kung paano tumatakbo ang mga elemento dyan sa airport dynamics kasi nag-Air Marshal ako. Kaya meron kaming seminar dyan sa STP 123 Basic na requirement ng ICAO, yung International Civil Aviation Organization. So, sineminar namin yan noon, year 2003. Kaya, napaka-imposible ng kwento na yun. Kaya how show naman yung source ng kwento. Alam po yun. So generally... So, talagang ma-explain lahat or na-explain na lahat ni General Torre na talagang yung mga kwento-kwento ninyo, walang katotohanan. His story makes way more sense. Yung account niya of exactly what happened na dun sa JMC nag-surrender nga sa isang police na representative ni General Torre kasi ayaw daw niya makita si Torre. Yung AFP, tumulong na lang kasi sila yung nag-transport sa kanya. Kasi at that point, prisoner na siya. Ngayon, so alam na natin kung ano ang totoong nangyari. Para sa akin, importante din na i-recognize natin yung mga katangian ni General Torre, kung paano, ano ba yung mga katangian ni General Torre na parang tumulong na ma-accomplish niya yung mission niya. No? Ito na. Yan. Yung background ka, may aviation na training ka. Medyo alam mo na, marami ka rin mga kilala dyan na may marites dyan. I mean, mukhang hirap na hirap sila sa'yo, no? But General, how did you keep your composure? Because I'll be honest, no, General Torre, one reason I was very surprised with almost 99.9% positive comments about you and support for you nung 2 weeks ago pa na mukhang malabo pa ng konting situation, at least on the surface, is because usually pagdating sa PNP, I mean, aminin natin, General, in the past few years, yung panahon ni Digong, there's a negative perception. I just want to be honest. We're all friends here. Pero yung level of self-restraint mo, General, your level of self-restraint, composure, cool, calm, and composed, it was amazing. I mean, this is what you expect from a pro world-class Philippine police, and I think many were amazed by this. Can you tell me about how you kept your composure? Kasi yung City Council resolution, daming satsat. Yung korte, pinagalitan pa ng Department of Justice at saka yung Court of Appeals. Ano pinagsasabi niyo dyan? Vice-Presidente mo, bumalik pa at minute-meet pa niya yung mga supporters. Yung mayor na isa dyan, nagmamagaling. Si Digong, yan na naman. I mean, these are all from all different sides. Talagang sandwich kayo, General. How did you keep your... Correction, Richard Hidarian, si Digong has been quiet. Kaya ang daming chismis tuloy lumalabas kung ano na kaya nangyari sa kanya. Kahit na magpalabas si Kitty ng isang video na kunwari he's taken a nap and his grandkid wanted to play with him. Paano mo naman mapuprove na bago yun, no?
But anyway, at composure. Nag-yoga rin ba kayo? Baka meron din kayo ibang training na nag-meditate kayo na hindi ko alam, General. Baka, ano pa ba mga training nyo dyan? Yoga master ba kayo? Siguro I'm just, may kuha na ko siguro, may mga natural gift. Natural gift of a thick skin, thick black skin. Kaya matibay eh. Natural armor. Makapalang balat, makapalang apog, baitim pa. Oh, alam nyo, nung sinabi niya na I have the natural gift, sabi ko, ay mayabang din pala ito. Parang na-turn off ako. Pero nung sinabi niya na makapalang balat niya tapos maitim pa, parang sabi ko, he still has not disappointed me. Napaka-humble talaga ni General Torre. Balik natin ng konti Gusto ko marinig uli yun. Kasi gustong-gusto ni Richard Hidarian siguro na na magmalaki naman si General Torre sa kanyang mga qualifications, tsaka kasi yun nga may experience siya sa aviation, may experience siya sa ano pa ba yung mga sinabi niya? Yung ano pala na siya ay he was a student of Mapua, 'di ba? So, alam niya yung tungkol sa mga tunnels and all that. Ano siya engineering ang kinuha niya before. I don't think he graduated pero nag-transfer siya sa PNPA. Pero may 3 years siya dun sa Mapua. Kaya talagang feeling ko gusto siguro ni Richard na magmalaki naman si General Torre. Pero tingnan mo naman, napaka-humble pa din. of a thick skin, thick black skin. Kaya matibay eh. Natural armor. Makapalang balat, makapalang apog, baitim pa. Oh, talagang medyo, they can't get through me. Kaya medyo, but seriously speaking, I'm that confident. Kasi, well, alam ko ang batas eh. So, naintindihan natin ang situation and hindi naman tayo pumasok, hindi naman hindi ko nilid ang mga tao ko into something na unsure ako. Truth to be So, yung pa pala, may engineering background, may aviation background, at alam niya ang batas. Kaya nung sinasabi ni Turion, yung first day talaga na papasok sila, sabi niya, dun ka na sa korte magreklamo. He knew exactly what he was doing. So, that ends po yung pangalawang yugto tungkol dito kay General Torre. I hope you liked it. I hope you liked the way it was organized. And if you did like it, sana po ay ma-share po ninyo. Like and share po, please. And of course, kung hindi naman pagmamalabis, sana po kung first time po ninyo dito sa channel na to, sana po mag-subscribe kayo. Yung live stream ko po, usually it's 9 p.m. dyan sa Pilipinas, Monday to Friday. So I hope you can come. Iba-iba yung topic natin. Of course, always supporting the government and PBBM. So, thank you everybody for the support. I'll see you tomorrow sa live or tonight dyan. Anyway, bye! Thank you.